Alam nyo minsan may mga kwento na nagsisimula sa isang maliit na lugar, tulad ng isang preschool classroom. Pero yung epekto niya, aabot hanggang sa pinakamataas na korte ng ating bansa. Tara, samahan nyo akong himayin ang isang kaso na hindi lang tungkol sa isang guro at isang bata, kundi tungkol sa bigat ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ng bawat isa sa atin. Yan yung mga salitang binitiwan ng preschool teacher na si Joy San Jose nang harapin siya ng isang nag-aalalang magulang. At yang mga salitang yang mismo ang naging mitya ng isang mahabang laban sa korte na tatanungin tayo, ano nga ba mas mahalaga? Yung 27 taon sa serbisyo o ang kapakanan ng isang 5 taong gulang na bata? So ano ba talaga ang nangyari? Paano nagsimula ang lahat ng ito? Halika, silipin natin yung mga pangyayari sa loob mismo ng classroom. Okay, isipin nyo to. July 19, 2012, isang 5 taong gulang na bata, tawagin na lang natin siyang AAA, kailangan ng mag-CR. Pero hindi siya pinayagan ng teacher niya. Sa sobrang hindi na matiis, tumakas yung bata sa klase para lang makahanap ng tulong. Pagkalipas ng ilang araw, July 23, nangyari ulit. Nagpaalam ulit siya, hindi na naman pinayagan, pero this time, di na niya napigilan. Naiihi siya sa shorts niya sa harap ng lahat ng kaklase niya. Pero hindi pa diyan natatapos. Kinabukasan, syempre, pumunta yung mga magulang para kausapin yung teacher. At pagkaalis nila, yung bata naman yung binalingan. Sa harap ng buong klase, isinigaw daw sa kanya, "Sunungaling ka." At dahil doon, anong nangyayari? Nagsimula na siyang tuksuhin ng mga kaklase niya, na isa siyang sinungaling. At ito yung pinakamasaklap sa lahat. Hindi na to simpleng insidente lang. Nagkaroon ito ng malalim na epekto sa bata. Nagkatroma siya. Natakot na siyang pumasok sa eskwelahan. Yung lugar na dapat sana'y ligtas para sa kanya, naging source ng takot at kahihiyan. Siyempre, hindi pinalampas ng mga magulang ang nangyari. Nakarating to sa pamunuan ng eskwelahan, ang Saint Benedict, at seryoso nilang tinutukan ang reklamo. Agad-agad, nag-launch sila ng isang formal na investigasyon. Dito na nagsimulang umikot ang gulong ng hustisya. At naging mahaba ang biyahe ng kasong to Tingnan nyo, nagsimula sa investigasyon ng school, nasundan ng reklamo sa labor arbiter, umakyat pa sa NLRC, tapos pagdating sa Court of Appeals, nagkaroon ng twist at sa huli, umabot sa Korte Suprema para sa pinal na desisyon. So anong nangyari sa mga unang yugto? Unahin natin yung desisyon ng labor arbiter at ng NLRC. Dito mukhang malinaw na ang direksyon ng kaso. Boom! Parehong-pareho ang hatol nila. Tama at legal ang ginawang pagtanggal ng eskwelahan kay Teacher San Jose. Ang dahilan? Serious misconduct. Ibig sabihin, malubha yung nagawa niyang paglabag sa kanyang tungkulin. At bakit nila nasabi yon? Well, una, pinaniwalaan nila yung salaysay ng bata. Sabi nila pare-pareho at kapanipaniwala yung kwento niya. Imposible daw na gawa-gawa lang ng isang 5 taong gulang ang ganong detalye. At pangalawa, nakita nila yung epekto, yung trauma. Para sa kanila, yung asal na pinakita ng guro ay hindi katanggap-tanggap para sa isang nag-aalaga ng mga bata. Akala mo, tapos na, di ba? 2 desisyon ang pumabor sa eskwelahan at sa bata. Pero teka muna, pagdating ng kaso sa Court of Appeals, dito nagkaroon ng malaking plot twist. Ito yung naging banggaan? Ang sabi ng NLRC, serious misconduct yan, kaya tama lang natanggalin. Pero ang sabi ng Court of Appeals, illegal ang pagtanggal. Bakit daw? Dahil sa konsepto ng compassionate justice. Masyado daw mabigat yung parusa, lalo na't isinasalang-alang yung 27 taon niyang pagtuturo. So anong mas matimbang ngayon? Yung nagawang kasalanan o yung haba ng serbisyo? Dahil magkasalungat ang hatol, sino na ang magsasabi kung anong tama? Siyempre, dinala na ng eskwelahan ang laban sa pinakahuling pwedeng pag-apilan sa Korte Suprema. Ito na ang final round. Ito na ang magbibigay ng pinal na salita. At ang pinal na hatol ng Korte Suprema? Malinaw, kinatigan nila ang eskwelahan. Binaliktad nila ang desisyon ng Court of Appeals at sinabing tama at valid ang ginawang pagpapatalsik kay Teacher San Jose. Pero bakit? Ipinaliwanag ng Supreme Court na hindi lang ito simpleng pagkakaramali, kundi isang malinaw na paglabag sa mismong Code of Ethics for Professional Teachers. Sabi nila, ang pinakauna at pinakamahalagang tungkulin ng isang guro ay ang kapakanan ng kanyang estudyante. At sa kasong ito, hindi lang niya yung pinabayaan, sinira pa niya ang tiwala ng bata at ng mga magulang nito.
At hindi lang yun mas mabigat pa. Sinabi ng Korte Suprema na ang ginawa ng guro, yung pagpapahiya sa bata, yung pagtawag sa kanyang sinungaling sa harap ng klase, ay pasok sa legal na definisyon ng child abuse sa ilalim ng batas natin. Ito ay isang gawain na humahamak sa likas na dignidad ng isang bata. So, teka, paano na yung 27 years of service? Paano na yung compassionate justice na sinabi ng Court of Appeals? Well, sinagot din niya ng Korte Suprema ng napakalinaw. At dito, binaliktad ng Supreme Court ang lohika. Para sa kanila, yung 27 taon sa serbisyo ay hindi rason para maging maluwag. Sa katunayan, ito pa nga ang dahilan kung bakit dapat mas mataas ang inaasahan sa kanya. Sabi nila, habang tumatagal ka sa profesyon, dapat mas nagiging mahusay ka sa pag-aalaga at pagpapasya. Hindi yung nagiging dahilan yun para sa kapabayaan. At may isang linya sa desisyon nila na talagang tatakak sa isip mo. Sabi ng Korte Suprema, kung may mga taon daw na dapat nating bigyan ng bigat dito, hindi raw yun yung 27 taon ng guro, kundi yung 5 taon ng isang inosenteng bata at yung trauma na posibleng dala-dala niya habang buhay. Sa huli, ito ang pinakapundasyon ng buong desisyon. Sa anumang sitwasyon, lalo na sa loob ng isang paaralan, ang kaligtasan, dignidad at kapakanan ng isang bata ang laging-laging dapat nauna. Walang pwedeng mas mataas pa dyan. Paramount, non-negotiable. At dito tayo iniiwan ng kasong ito, na may isang mahalagang tanong. Naglagay ito ng malinaw na linya sa pagitan ng awa at pananagutan. Para sa ating lahat, lalo na sa mga profesional na humuhubog sa kinabukasan, kailan ba dapat bigyan ng konsiderasyon ang haba ng serbisyo? At kailan ito dapat maging dahilan para humingi ng mas mataas na pananagutan? Isang tanong na sulit pagnilayan.